Kumusta kayong lahat mga taga-subaybay? Huwag kayong alis at marami tayong pag-usapan kung gusto ninyong matuto. Ako si Jeremias Cumbis, ang aking YouTube channel, ang aking Facebook account at ang aking page. Pare-pareho ang aking pakay, ang aking channel, gusto kong makatulong sa kapwa tao. Yun lang pong marunong umintindi na gustong matuto. Ang pag-usapan po natin mga kaibigan, ang mga karapatan ng tao, mayaman o mahirap. Bakit ko nabanggit yung mga karapatan? Kasi madalas ang binibigyan lagi ng pabor yung mayayaman. At ang mga mahirap ay para bang hindi ka iniintindi kasi wala kang pera. Pero ang lahat, mayaman o mahirap, pareho lang may karapatan na mabuhay at sana magkaintindihan at magtulungan. Yun po ang kailangan ng ating bansa, hindi pwede kanya-kanya. Ito po, batiin ko muna ang lahat ng lahat na nakidalamhati. Hindi lang po ako magbanggit ng mga pangalan para po sa kanila pong seguridad at sa kanila pong karapatan. Yun po ang ibig sabihin ng karapatan, respetuhin natin ang ating kapwa. Ayun po, ang aking kumpare, yung Mao na pinagkaitan ng karapatan. Ito, papunta na tayo sa mahabang usapan. Bakit nga ba? Pag mahirap ka, madalas para bang wala kang karapatan. Hindi po ganun. Kayo din pong mayayaman. Kung walang mahirap, hindi rin po kayo mabuhay. Kaya po, mayaman, mahirap, pareho lang po dapat may karapatan. Kasi ang mayaman, kung wala yan katulong, kung wala kayong katulong, halimbawa, ospital, diretsuhin ko na itong aking pakay kasi yun po ang nangyari. Ang aking kumpare pinagpasapasahan po at nasawi po siya. Kung sana nalapatan ng lunas, ang layo ng, di na ako magbanggit ng lugar, ang layo ng nilakbay, turo ko palipat-lipat hanggang napagod po, bumigay po. Mayroon naman, may isang ospital na tumanggap pero doon po siya nasawi. Ibig sabihin, sa layo ng pinanggagalingan, pinagtutulak-tulakan, at mayroon pang humingi ng 1 million deposit. Sino ba kayo? Sino ba kayo? Pare-pareho lang tayong tao, mahirap at mayaman. Kaya po dapat yun po ang ano natin, yung karapatan. At tayo po na mga mahirap, huwag po tayong magkumpiyansa sa ating sarili. Kagaya niyan, may mga ganyan, may sakit ka, may naramdaman ka, magpa-check up ka agad. Huwag po tayong mag-self-medication. Yung ibig sabihin na kinakaya-kaya na lang natin, kung ano-anong mga gamot na lang. Kailangan po magpa-check po tayo. Kahit po tayo walang pera, ano bang mga batas ngayon? Yan na sinasabi ko, marami tayong pag-usapan eh. Kayo po mga ospital, ba't ganyan kayo? Di ko naman nila lahat ha. Marami talaga mukhang pera eh. Yung pera mo, hingaan mo ng deposit. Bawal yan, may batas tayo. Ako umpisa pa lang at magagawa ko ng mga hakbang sa mga ganyan. At nag-antay lang ako ng mga suporta. Alam niyo yung kumpare ko, ano yun, kompleto yun eh. May SS, may ano, ibig sabihin na ano yun eh, regular sa kumpanya. Ibig sabihin may benepisyo. Ayun ang panghawakan natin, ninyo. Tayo, kung empleyado ka, mayroon kang SSS, mayroon kang PhilHealth. Yan, nabanggit ko naman itong PhilHealth. Dapat, inyong mga hospital, hindi mag-aalanganin na walang pangbayad yung tao na yan. Kasi ano yan eh, ano ba ngayon, ano ba ang obligasyon ng PhilHealth? Ang laki ng pundo dyan. Ilang bilyon. Ayaw ko na magbanggit kung ilang bilyon ang pera ninyo dyan. Kaya nga, marami nga dyan nagkukwento ng mga batikang reporter eh.
kahit ilibre nga yung mga pasyente dyan eh. Ilibre ng PhilHealth, kaya eh. Sa bilyon-bilyon yung pundo. Oh. Tapos, matatakot yung mga ospital na hindi mabayaran. Mayroon pong PhilHealth na sumasagot dyan. Yun po ang kailangan, yung karapatan natin, alamin natin. Kaya po, ito po ang gagawin po natin, wag po tayong magkumpiyansa, tayong mga mahirap, wag tayong magkumpiyansa na masyadong malakas ang loob. At ginakaya-kaya natin ang ating sakit. Kasi pag lumala, mahirap po. Yun po ang nakukuha kong aral doon sa aking kumpare na medyo na malakas ang loob. Tapos, ayun na. Nadagdagan ng palipat-lipat ang layo ng binyahe. Tinatanggihan ng ospital. Yun. Nanawagan po ako sa mga nakakataas. Mga leader ng bansa. Ano ba? Di ba may mga batas tayo na bawal tumanggi ang mga ospital? Ako minsan ang dami kong sumasakit na ang tainga ko diyan sa mga pag kayo nangangampanya ang gagaling ninyo. Bawal tanggihan ang mga pasyente. Kayo mga ospital, pwede kayong kasuhan. O nasaan na? Ayan, lalakarin pa natin yan at gusto ko po matigil na yung ganyan. Panalangin po natin lahat na tayong magtulungan. Hindi po ganyan na kanya-kanya. Kasi yung mga nangyaring ganyan na manghingi ka ng 1 million deposit, napakasakit po yan sa mga mahirap. Samantala siguro kung yun ay naka Mercedes-Benz o naka Pajero, hindi na yun manghingi ng deposit. Pag naka-ambulansya ka kasi, lalo na kung galing kang probinsya, titingnan-tingnan ka niya na ang ayos mo. Kung sa tingin nila na wala kang pera, kawawa po tayo ng mga mahirap. Hindi po dapat ganyan. Mahirap at mayaman, dapat lahat may karapatan. Sige, hindi na po natin nabaan ang ating kwento kasi ang akin channel, nagpapasalamat ako na unti-unti na akong napapansin ngayon. Kasi kahit man ako baguhang vlogger, mayroon kayong makukuhang aral sa akin. At papunta na tayo sa malakihang vlogger kung sana pala rin tayo. Sa ngayon wala pa akong pirang maitulong kasi hindi pa ako sumweldo. Pero kung tayo sumweldo na sa YouTube, sa Facebook at sa page, ang hangad ko ay makatulong sa kapwa. Unang-una sa mga kamag-anak at sa lahat ng kapwa. Siguro mapapataas ang kilay ninyo. Lahat ng kapwa tao. Bakit? Billionaire ba ako na matulungan ko lahat ng tao? Alam niyo mga guys, hindi naman lahat ng sinabing tulungan pera kaagad ang iniisip ng iba. Alam niyo yung nakakakuha kayo ng idea sa akin, ng aral sa nangyari sa aking buhay, para ko na kayong binigyan ng pera. Yun po ang aking pinaninindigan, na kahit wala akong pera, kung maintindihan lang ninyo ang aking mga video, alungkatin po ninyo. Kung hindi ko naman binipilit yung mahilig doon sa mga tawa-tawa, doon kayo. Kasi kailangan naman balance ang ating buhay. May pampasaya, mayroon din pang kapulutan ng aral. Yun po ang vlogging. Kaya wag po nating sayangin, lalong-lalo na yung mga scammer na mahilig makisakay dito sa social media. Mag-ingat po tayong lahat. At piliin po natin ang tunay na vlogger na tumutulong sa kapwa. Maraming salamat. At sana maunawaan nyo ang aking hangarin. Ingat po tayo palagi. Kawaan tayo ng Diyos. Patuloy lang sa mga pangarap.